What's up mga mi, for today's video ay papakita ko nga sa inyo ang pag-uwi ko galing trabaho. Isa nga sa nakakapagod mga mi kapag nauwi na ako ay itong ang overpass. Kaya naman talaga ay hindi kami bati nitong overpass na to dahil nakakapagod nga talaga siya. By the way, pwede namang tumawid mga mi kaso natatakot talaga ako dahil kabilaan nga yung sasakyan. Sobrang dami nga sasakyan mga mi at kabilaan nga yung pagtawid ng mga sasakyan at hindi nga sila nahinto talaga. Kaya naman talaga pag uwi ko mga mi ay pagod na pagod nga talaga yung mga binti ko dahil pagod nga ako sa trabaho kakalakad-lakad tapos may lalakarin pa akong overpass. At tignan nyo naman nga talaga yung itsura ko galing trabaho, napaka-haggard ko na yung nga. Papasok ka ng fresh tapos uuwi ka ng haggard, Diyos ko. Ayoko nga kasi talaga mag-retouch mga mi dahil yung mukha ko nga ay napakalagkit sa pawis. Charan, may bago na naman tayong overpass na aakyatin, Diyos mio. At fast forward na nga tayo mga mi, andito na nga ako sa bahay at nagutom na nga ang ina mo pagkadating. Inamoy ko nga yung kanin namin mga mi at hindi pa nga siya panis kaya ininit ko na nga lang siya dahil tinatamad nga akong magsaing dahil ako lang naman mag-isa dito. At very good nga yung Diyosawa ko mga mi, pagkadating ko ay nakita ko nga nakatayo yung kutsyon namin. Ang kaso nga lang mga mi ay itinambak niya lang yung mga unan dito sa may sofa bago siya pumasok sa trabaho niya. Kaya naman ako pagkadating ko ay pinag-aalis ko na nga doon dahil gusto ko na nga mahiga. At ito mga mi, ang bilis nga ng mga pangyayari sa video na to. Ayan, nakaligo na nga ako mga mi at ang baby ko ay nandito na nga sa bahay. By the way, hinatid nga pala siya ng tita niya mga mi dahil tulog nga siya kanina pagdating ko kaya naman hindi ko na nga inistorbo at iniwan ko na nga lang muna doon. At itong kapatid ko naman ay naisipan niyang bumisita dito sa pamangkin niya kaya ayan, may kalaro nga yung bebe ko. At imbis na tapos na nga ako sa mga gawain ko mga mi ay nagkalat na naman nga yung junakis ko ng mga biskwit niya. At ito pinagsusungkit ko na nga yung mga sinampay ko mga mi at pinagtatanggal ko na nga sa hanger. Dahil yung damit ni Akarly mga mi ay inabot na nga ng isang linggo dyan sa sampayan. Paano ba naman kasi ay mahal na mahal nga tayo ng ulan, ayaw nga tayong tantanan. By the way mga mi, bago ko nga yan pinagsusungkit ay naligo na nga muna ako dahil yung pakiramdam ko sa katawan ko ay napakainit nga talaga, maalinsangan nga sobra. Bilad na bilad nga kasi ako sa trabaho mga mi kaya naman ang init nga talaga ng pakiramdam ko. Kaya nga lalo ako naging negra mga mi dahil bilad nga ako sa trabaho. At ang nabibilad lang naman sa akin sa trabaho mga mi ay yung mukha ko lang dahil yung katawan ko ay balot na balot. Kaya tinitignan ko yung sarili ko sa salamin at nakita ko nga magkaiba nga yung kulay ng mukha ko at ng katawan ko, Diyos mio. At ayan mga mi, pagkatapos ko tanggalin sa hanger yung mga sinampay ay tutupiin ko na nga yan isa-isa. Ganyan nga ang ginagawa ko mga mi kapag galing ako trabaho at nakita ko nga may mga gawain dito sa bahay ay inaasikaso ko na nga agad bago nga ako magpahayahay. Malamang nga mga mi dahil wala nga akong ibang katulong na gagawa niyan dito sa bahay kundi ako lamang. Dahil yung Diyosawa ko nga mga mi ay hindi nga maaasahan yun sa mga ganyang gawain na kahit bumalik-baliktad pa ako dyan mga mi ay hindi niya nga yan gagawin. Charis. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Diyos mio, napakanta pa tuloy ako sa inyo mga kahit mi. Kahit kantahan ko pa ng ilang lyrics yan, Diyosawa ko mga mi ay hindi niya nga ako tutulungan sa pagtutupi. Dahil ang gawa nga niya, Diyosawa ko mga mi, kapag nakasampay nga yung mga damit namin ay sipitas nga kapag yan. Nga hindi ko pa natupi agad yung mga damit namin mga mi at nakita niya ang gusto niyang suotin ay pinipitas niya nga lang yan basta. O diba, ginawang prutas yung mga damit. Kayo ba mga mi, ganyan din ba mga Diyosawa nyo? At ako ay naiinis nga talaga sa ganyan. Yung tipong nasa labas pa nga ng bahay yung mga sinampay nyo ay magugulat ka na lang, wala nang laman yung hangir, pinitas na agad. Yung tipong marami naman siyang damit mga mi pero mas gusto niya nga yung pabalik-balik nga yung suot niya. By the way mga mi, itong tinutupi ko nga pala ay mga damit nga pala yan ng bebe Akarly ko. Masyado na nga malamok dito sa loob ng bahay namin dahil sa mga sinampay mga mi kaya ayan, pinagpipitas ko na nga at tutupiin ko na nga. At itong Akarly ko naman ay nakikialam na naman nga dito sa mga ginagawa ko. At cute na cute nga pala ako dyan kay Akarly kapag puti nga yung suot niya mga mi. At buti naman nga mga mi at nabisi yan dahil hindi niya nga kinakalat tong mga toys niya at na high blood nga talaga ako. Nanay feels ika nga mga mi. Pero kahit gaano pa nga tayo ka high blood mga mi ay maya maya ay bati na nga agad natin yung mga junakis natin. Yung tipong saglit mo pa nga lang siya napagalitan ay nakakaramdam ka na agad ng konsensya. Kapag nga napapagalitan ko yung anak ko mga mi ay maya maya ay nilalambing ko nga agad siya at hinahalik-halikan ko nga siya at nagsusorry nga talaga agad ako. Iba nga talaga kasi si Akarly kapag pinagalitan namin mga mi ay hindi nga yan nakaka-move on hanggat hindi ka nga nagsusorry sa kanya. Sobrang dinadamdam niya nga kapag pinapagalitan siya mga mi
mi at may paubo-ubo pa nga yan kahit hindi nga siya nauubo. Ewan ko ba, manang-mana nga talaga sa akin yung anak ko. Diyos mio. Mukhang yung talent ng anak ko mga mi ay magaling nga umarte. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko mga mi. Ayan yung jusawa ko nga ay may pasalubong. O siya mga mi, bye! Don't forget to follow mga mi.